Ang pangatlong katanungan po natin, kailan nga daw ba talaga tumitigil ang paghaba ng ari ng isang lalaki? May idea po ba kayo? Comment down below. Alam niyo po ba na karamihan sa ating mga kalalakihan ay patuloy na humahaba ang kanilang ari hanggang kailan? Hanggang sa childhood, adolescence, and even nga po sa early adulthood. Normally po kasi mga madam and sir, meron po tayong tinatawag na growth spurt. Ito po yung bigla ang pagtaas. Yes po, bigla ang pagtaas ng yung kanilang length and size. Opo, tama po ang narinig nyo, bigla ang paghaba at paglaki. So, kailan nga ba ito nangyayari, madam? Between 9 and 13 years old po. So, syempre, nag-iisip na po kayo sa mga edad na yon. Tama po ang inyong hinala. Nasa puberty stage po kasi sila. Pero the good news is, alam niyo po ba na ang mga kalalakihan ay patuloy ang kanilang paghaba ng kanilang ari hanggang early adulthood? Hanggang kailan? Pause this video. Hulaan niyo muna. Comment down below. Actually po, inaabot po ito hanggang 21 years old ang isang lalaki. Meron po kasi tayong tinatawag na late bloomers. Tandaan nyo mga madam and sir, kapag ang puberty ng isang lalaki ay nag-start siya ng 14 or 15, syempre apektado din po yung kanyang growth spurt. Specifically yung kanilang height, and syempre kasama na din po yung sukat ng kanilang ari. Syempre madedelay din po yun. Pero syempre hindi natin to palalampasin dahil meron tayong mga natural tips para ma-maximize ninyo yung sukat o haba ng inyong ari hanggang 21 years old o bago pa kayo mag 21 years old. So yung mga less than o below 21 years old, may chance pa kayo. Number 1 is weight loss. Kapag po kasi mataas ang inyong timbang, apektado po ang itsura ng inyong ari. Bakit po? It can make your penis appear shorter. Kaya nga po mas mainam na mag-weight loss po kayo para ma-reveal natin yung hidden length ng inyong ari. Next, number 2, sir, kailangan nyo po magkaroon ng regular exercises. Yung mga cardiovascular, yung kayo ay nakakapagod, yung may mga squats, yung swimming, yung takbo, na para mag-improve po ang inyong blood circulation papunta sa inyong pelvic area, na makakatulong po yan para mag-increase ang size ng inyong ari. Next, number 3, aside from regular exercise na nakakapagod, kailangan i-insert din natin yung tinatawag na pelvic floor exercises tulad ng Kegels exercise. Yung parang pinipigilan nyo po ang inyong pag-ihi and then magre-relax po kayo. Nakakatulong po ito magpalakas ng inyong muscles sa inyong pelvic area. So definitely it will lead to what? So yung malakasang erectile strength. So ibig sabihin matigas yan. And then alam nyo rin po ba, i-share ko na lang din sa inyo mga madam and sir, no, na ang Kegels exercise ay napakaraming advantage yan. Mapakababaihan man or mapakalalakihan. Sa aming mga kababaihan, kapag nag-Kegels exercise ka, anong nangyayari? Ay-strengthen ang inyong pelvic floor muscles at anong nangyayari? Medyo nagtatighten ang inyong vagina. So kung kayo ay galing sa pagka-delivery ng inyong baby, kung kayo man ay even na CS, so mas mainam po, huwag kalimutan mag-Kegels exercise para mas bumalik-balik naman na inyong vaginal tone. Next, sa mga kalalakihan, ano naman tulong ng Kegels exercise? Ito po ay nakakatulong sa inyong bulbocavernosus muscle. So ano to, no? So kung kayo po ay medyo yung talsik ng inyong similya ay konti lamang, at hindi gusto nyo ay medyo sumisirit, no? So Kegels exercise will help you. At saka mga madami sir, hindi lamang yun, na ang Kegels exercise din ay nakakatulong para ikaw ay hindi agad labasan. Yes po, tama po ang inyong narinig. So medyo tumatagal ang inyong performance bago po kayo mag-ejaculation. And yes, ang napaka-importante, matulog po tayo. Yes po, totoo po yung sinasabi ng ating mga magulang, ating mga matatanda noong kapanahunan na nakakatangkad naman talaga ang pagtulog. Dapat po kasi aim at least 8 to 10 hours of sleep
per day. Yes po. Bakit po? Kasi dito talaga na-optimize, nagbo-boost ang inyong endocrine system para maging okay yung inyong puberty. At para ganahan pa lalo kayong matulog, alam nyo po ba na dito sa pagtulog, nabubuo po ang testosterone and growth hormone ng isang tao. So kung imagine niyo less lang kayong matulog or konti lang kayong matulog sa isang araw at lagi kayo ay nagang cellphone, yes, asahan nyo na rin na hindi ganun kataas ang production ng inyong mga hormones para kayo ay tumangkad at maging apektado ang inyong penile size. Next, para sa ating mga kabataan, iwasan din po ang ma-stress or sabihin natin, i-cope nyo. Kailangan marunong kayo ng coping mechanism how to handle your stress. Bakit po? Napakalaking impact nito. Bakit? Kasi po kapag mataas ang inyong cortisol level from being chronic stress, apektado po ang production ng inyong testosterone. So, syempre, kapag mababa din ang testosterone, apektado rin ang inyong growth size and inyong penile size. At ang pinaka-importante sa lahat, nutritional support. Kailangan po natin ng sapat at healthy, balanced diet. Bakit po? Napakalaking impact po kapag meron kayong malnutrition. Apektado po ang development ng inyong katawan. Especially sa usapan nating pagtaas ng height and even po sa inyong penile size. Kaya kung sakaling kayo ay nasa puberty stage, okay?